Story of true friend like a brother. Katumbas, David and Jonathan. Ang simula ng pagkakaibigan. Unang kabanata. Sa palasyo ni Haring Saul, lumaki ang prinsipe na si Jonathan, matapang, disiplinado, at tapat sa Diyos. Isa siyang mandirigmang may puso para sa bayan ng Israel. Samantala, sa kabilang dako, may isang binatang pastol na nagngangalang David, anak ni Jesse. Tahimik, ngunit matapang din, at may pusong malapit sa Diyos. Nang araw na tinalo ni David si Goliath, nagulat ang buong Israel. Isang batang walang sandata maliban sa tirador, ngunit nagtagumpay laban sa dambuhalang Filisteo. Nang marinig ito ni Jonathan, parang may nagningning sa puso niya. Pagkatapos ng labang iyon, ipinatawag ni Haring Saul si David. Pagharap ni David sa hari, naroon din si Jonathan, at sa unang tingin pa lang, nagtagpo ang kanilang mga kaluluwa. At ang kaluluwa ni Jonathan ay nakadikit sa kaluluwa ni David, at minahal niya siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Unang Samuel Kapitulo 18 Versikulo 1. Hindi ito basta pagkakaibigan lang. Isa itong tipa ng kapatiran, tapat, banal, at walang halong inggit. Kinuha ni Jonathan ang kanyang balabal, sandata, at pana, at ibinigay lahat kay David, isang simbolo ng pagtanggap at paggalang. Ang aking puso'y nasa iyo, kaibigan. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin. Pangalawang kabanata, ang panibugho ni Saul at ang katapatan ni Jonathan. Habang patuloy na nagtatagumpay si David, unti-unting lumago ang inggit sa puso ni Saul. Ang mga babae sa lansangan ay nagsisigawan. Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, ngunit si David ang kanyang 10,000. Mula noon, sinimulan ni Haring Saul ang pagnanais na patayin si David. Ngunit sino ang pumagitna? Walang iba kundi si Jonathan, anak ng hari mismo. Sa gitna ng panganib, nilapitan ni Jonathan ang kanyang ama at nagsabi, "Ama, bakit mo siya papatayin? Wala siyang ginawang masama. Ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Siya'y tapat sa Diyos at sa iyo." Ngunit kahit papansamantalang tumigil si Haring Saul, muling bumalik ang kanyang galit. At nang mabalitaan ni Jonathan na si David ay muling hinahanap ng kanyang ama para patayin, agad siyang nagplano ng lihim na senyales, gamit ang mga palaso, upang abisuhan ang kanyang kaibigan. Pangatlong kabanata, ang huling pagkikita. Sa parang, nagtago si David. Sa malayo, si Jonathan ay nagpapanggap na nagsasanay ng pana. Ngunit sa totoo, ito'y huling mensahe ng pag-ibig ng isang kaibigan. Nang ang mga palaso ay lumagpas sa target, alam ni David ang ibig sabihin, delikado na, tumakas ka na. Lumapit si Jonathan at si David, kapwa-luhaan. Yumuko sila, at nagyakapan. "Sumumpa tayo sa pangalan ng Panginoon," sabi ni Jonathan, "na ang ating pagkakaibigan ay mananatili sa pagitan ng ating mga anak magpakailanman." Unang Samuel Kapitulo 20 Versikulo 42. Walang inggit, walang pag-aagawan sa trono, tanging pagmamahalan at katapatan. Ang prinsipe, handang isuko ang trono sa kaibigan, sapagkat alam niyang kalooban ito ng Diyos. Pang-apat na kabanata, ang kamatayan ni Jonathan. Lumipas ang panahon. Sa digmaan laban sa mga Filisteo, si Jonathan ay nakipaglaban hanggang sa huli. Namatay siya sa bundok ng Gilboa, kasama ang kanyang ama na si Saul. Nang marinig ito ni David, pamatak ang luha niya. "O Jonathan, kapatid kong minamahal, labis akong nagdaramdam sa iyo, higit pa sa pag-ibig ng babae ang pag-ibig mo sa akin." Ikalawang Samuel Kapitulo 1 Versikulo 26. Hindi ito pag-ibig na makamundo, kundi isang banal na pag-ibig ng tapat na pagkakaibigan. Ang kanilang ugnayan ay hindi natapos sa kamatayan, sapagkat tinupad ni David ang kanyang pangako, inalagaan niya si Mephibosheth, anak ni Jonathan, at pinakain ito sa kanyang sariling hapag. Panglimang kabanata, ang aral ng kanilang pagkakaibigan. Ang kwento ni Jonathan at David ay larawan ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa pagitan ng magkaibigan. Ang pag-ibig na walang selos. Ang katapatang walang kondisyon. At ang pagtitiwala kahit sa panahon ng panganib. Mga aral. 1. Ang tunay na kaibigan ay hindi naiinggit sa tagumpay ng iba. Si Jonathan, bagamat prinsipe, ay masaya sa tagumpay ni David. 2. Ang tunay na kaibigan ay lumalaban para sa tama. Kahit ama niya ang hari, pinili ni Jonathan ang katwiran ng Diyos. 3. Ang tunay na kaibigan ay hindi lumilisan sa panahon ng panganib. Hanggang sa huli, tinupad ni Jonathan ang tipan nila ni David.
Pagninilay, kaibigang gaya ni Jonathan. Sa panahon ngayon, bihira na ang Jonathan. Maraming David ang naghihintay ng ganitong tapat na kaibigan. Isang handang manindigan kahit ikapahamak. Isang marunong magmahal ng walang kapalit. Ang pagkakaibigang ito ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Na kahit tayo ay nagkasala, pinili niya pa ring ipaglaban tayo sa krus. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. John 15:13, and Jesus called us friend. John 15:15, like Abraham to God. James 23 minuto pasado alas 2. Kung ikaw ay isang David, ipagpasalamat mo sa Diyos ang mga Jonathan sa buhay mo. Kung ikaw naman ay isang Jonathan, huwag kang magsawang maging tapat sa mga David ng iyong buhay. At higit sa lahat, alalahanin, si Jesus ang pinakatunay na Jonathan, na nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa iyo. O sa atin. Kaya kapatid, pahalagahan mo ang pakikipagkaibigan, at sa mga kaibigan mo na ngayon, cherish and treasure your moments, masaya at masarap ang may tunay kausap.